Hi guys! So, ngayon yung dating nung gagawa nung ref namin. So, hopefully, ma-fix nung gagawa. Dahil, ayun nga, nasabihan na namin yung agent namin, house agent, na hindi lumalamig nga yung ref namin. Papakita ko sa inyo later kung ano yung itsura nung ref. I think, yung ref namin, ang sira yung ice maker. Kaya nagbi-blink siya. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura. So, hopefully ma-fix dahil nga mahal yung ref. Alam niyo yan guys, dito sa Japan mahal din yung ref talaga. So, good luck. Sana matapos. So, ito guys yung itsura ng ref namin. Ayan. So, pag uwi namin nung Monday night, ayan, ganyan na siya. And then, chinek ko yung freezer. So, medyo nagme-melt na yung ice niya. So, ayan guys, yung itsura nung freezer. So, ayan, covered siya ng ice. So, ayan guys, tingnan nyo, oh, yung pagkain namin. So, ayan. So, ayan guys, hindi na siya nagbi-blink. Naayos naman. So, pinalitan yung pinaka-motor niya. So, nakita nyo naman kanina guys, yung itsura na covered siya ng ice. So, ayan, okay na siya at lumalamig na yung freezer. So, and then, pwede na gumawa din ng ice. Actually, hindi naman kami gumagawa ng ice eh. Pero yun nga, nag-stop siyang yung freezer niya medyo malamig lang. So, ayan. So, pinalitan yung motor nung ref. And then, I think pinayad ata nung house owner, mga 40,000 yen. So, mga ganun. Kaysa bibili ng bago, diba? So, ayan guys. Okay na siya. Ayan. Matigas na ulit. Yay! So, ayan guys. Na-fix naman dahil napalitan nga yung motor. So, advice nga sa amin, wag i-overload yung freezer. Kasi napupunta ata yung ice dun sa likod. So, ayun lang. So, hanggang dito na lang ulit. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye guys!